Wini-welcome ko din po ang lahat ng aming mga kaibigan na maaari yung iba ay ngayon pa lang nakadalo. Ito po ay pang-7 gabi na ho nating pag-aaral at itong pag-aaral natin ay dugtong-dugtong na topic. Meaning to say, kumbaga sa baitang ng pag-aaral, tayo po ngayon ay nasa ika-7 grado na. Maaring kung hindi ho natin masundan yung magiging topic ngayong gabi, pwede nyo naman po akong tanungin sa last day ng atin hong seminar. Kailan ho yung ating last day na pwede ho tayong magtanungan sa mga kaibigan ho nating hindi marahil na susundan pa yung ating hong ginagawang pag-aaral? Anong araw po yon? Sabado, December 4. Hapon po sa ganap na 2:00. Isulat lamang po ninyo yung inyong mga tanong at atin pong sasagutin sa hapon ng sabay-sabay ho yan. Okay, so maglalaan po tayo ng pagsagot sa inyo pong mga katanungan at kung hindi man maubos yon, meron naman tayong programa sa radyo. Tuwing linggo, 6:00 hanggang 7:00 ng umaga. Sa mga kaibigan po namin na may hawak na ganitong papel, decision card yung nasa likod at sa harapan yung nightly topics, nandyan makikita ninyo yung istasyon ng radyo, kung anong oras at nandyan din yung contact number ng inyo pong lingkod. So, pwede ho tayong mag-communicate kung hindi man maubos sa December 4, tuwing linggo, may programa ho tayo sa radyo. Ang nakalaan po nating topic sa gabing ito ay may kinalaman, mga kapatid, mga kaibigan, sa The Antichrist. The Antichrist Part 1. Bukas ng gabi yung Part 2 ng ating Antichrist. At sa linggo ng gabi, yung ikatlo na may kinalaman sa counterfeit o huwad na Jesus. Huwad na Kristo. Kumbaga, peke na Jesus Christ. Sa linggo ng gabi po yon. Kung napapansin ninyo sa binibigay ko pong topic, laging tatlo-tatlo po itong magkakadikit na tema. Yung pinakaunang gabi natin, The Falling Stone, Part 1, Part 2, and the end is near. Sumunod na pang-apat na gabi hanggang ika-6, The Cause of Human Suffering, The Greatest of All Wars, Part 1, Part 2. So laging tatlo-tatlo po yan. At ngayong gabi, sisimulan natin sa The Antichrist, Part 1, Part 2, at yung huwad na Kristo. So kung ating mapapansin yung ating seminar, tatlo-tatlo po yan kasi hindi ho pwede ho yung may paliwanag sa isang pasadahan lang. So yan po yung ating gustong may papansin sa atin hong gabi-gabing pag-aaral. At itong atin pong End Time Prophecy Bible Seminar, mga kapatid, ay isa sa mga masasabi nating maseselang paksa. Maseselang paksa. Maselang paksa ho ito. At sa mga bago pa lang, atin pong tinitiyak na ang atin pong sasabihin dito ay hindi manggagaling sa sariling opinion ni Brother Melvin, hindi manggagaling sa kanino-kanino pa mang opinion, ito'y manggagaling mismo kung ano yung sinasabi ng Biblia. Marami hong kanya-kanyang opinion ang mga tao, ngunit atin pong tiyakin na ang opinion na yan nakabatay sa sinasabi ng atin hong Panginoong Diyos. Okay na po tayo doon, mga kaibigan. Dapat ang ating maging isipan nakabatay sa salita ng Diyos. Uulitin ko yung madalas kong sabihin tuwing gabi-gabi nating pag-aaral. Ang salita ng Diyos ay plain and simple. Ano po yon? Plain and simple. Our God is a God of sense, not a God of nonsense. Marami ho ngayon nagtuturo ng Biblia na ang sentido ay hindi kahanay ng sentido ng Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos ay God of sense, not of nonsense. Therefore, ang ating sense ay nakahanay dapat kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos, hindi sa sariling opinion ng bawat isa. Let the Bible ang siyang mangibabaw sa ating isipan kung ano yung kanyang sinasabi mismo. The Antichrist Part 1. Marami ang nag-iisip patungkol sa tinatawag na Antikristo. Pag sinasabi ikang Antikristo, yan yung masamang tao na talaga namang magsasalita ng mga hindi magagandang salita sa ating Panginoong Diyos. Yan ikang Antikristo ay napakasamang tao. Marami hong ganyang isipan at ang Antikristo ay isang pangit na Kristo. Marami hong iba't ibang isipang lumalabas
patungkol sa salitang Antikristo. Kalaban ni Kristo. Ngunit ngayong gabi, according sa Biblia, ipapakita po natin kung anong Antikristo ang nais niyang sabihin sa bawat taong binababalaan ng ating Panginoon. According sa Strong's Exhaustive Concordance, the definition of the word anti, it means a, instead, or because of, in the room of. Letter B, often used in composition to denote contrast, requital, substitution, correspondence, etc. So yun po ang ibig sabihin ng salitang anti. It doesn't necessarily mean na pag sinabing anti, kalaban ka agad. Ang ibig palang sabihin ng isa pang salitang anti ay substitution, kahalili, kapalit. Hindi ibig sabihin agad ay kalaban. Pwede pala siyang tumutukoy substitution, kahalili, correspondence, or instead, sa halip. Yan ho ang isa sa ibig sabihin ng salitang anti. Kapalit, substitution. The Antichrist, dapat po nating maalaala sa gabi-gabi nating pag-aaral that Satan, si Satanas, will use the Antichrist as a, anong sabi dyan? Frontman in order to obtain worship for himself. Satan's frontman for worship. Yan po yung patuloy nating ipinapaunawa sa bawat isa gabi-gabi. Si Satanas, dahil sa kanyang pagnanais na siya'y sambahin ng mga lingkod, ng mga tao, ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, nag-create si Satan ng frontman. Alam ni Satan, sobrang matalino si Satan na hindi siya sasambahin ng sino mang tao kapag nalaman na siya'y si Satanas. Kaya't itong si Satan ay nag-create ng isang frontman. Yan po yung sistemang gusto nating patuloy na maipaunawa sa bawat isa sa atin. Satan will use the Antichrist. Gagamitin ni Satanas ang Antikristo bilang frontman. Kapag siya'y sinamba ng tao, yung frontman, indirectly, si Satan na rin ang nasasamba ng mga sumasamba doon sa frontman or Antichrist. The goal of Satan is to obscure the mind. Ano daw yung layunin ni Satanas? To obscure the mind. Naalala ninyo kagabi sa ating pinag-aralan na the part 2 of the greatest of all wars, war that happened in heaven is the war of words. War of what? War of words. Ideas, insinuations, accusations. Yun po yung digmaang dala-dala ni Satan na kanyang ginamit sa ating Panginoon, na kanyang inaakusahan ang ating Panginoong Diyos ng maraming bagay-bagay, at yung kanyang akusasyon, dinala ni Satan doon sa first battle sa Garden of Eden. Doon sa usapan nila ng babae, tunay ba na sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa anumang halamanan? Tunay na hindi kayo mamamatay. Ipinapaintindi ni Satan yung kanyang prinsipyo sa tao na nakakalungkot, pinaniwalaan ng tao that God is a withholder God. Na ang Diyos ay may ipinagkakait sa kanyang mga lingkod. Ganun yung uri ng gyera na dala ni Satanas na kapag pinaniwalaan mo, magiging biktima ka ng kanya pong prinsipyo. The goal of Satan is to obscure the mind. That's why according to St. Paul in Ephesians chapter 6, ang ating pakikipagbaka, ang ating pakikipaglaban ay hindi sa pamamagitan ng laman, ng dugo, kundi sa pamamagitan ng principalities. Ang atin palang pakikipagdigma, mga kapatid, ay hindi by force, not by flesh and blood, but by principalities, by truth. That's why yan yung gera na dinala ni Satanas doon pa lamang sa langit. Accusations, ideas, insinuations. The goal of Satan is to obscure, lalabuin niya yung mga isipan ng mga lingkod ng Diyos, at kapag nanalo siya sa ganung uri ng isipan na kanyang dinala sa tao, magtatagumpay yung kanyang plano. Polemic wars natin pong tinalakay kagabi, war of words, ideas, accusations, insinuations. And the first battle in heaven, the first battle in heaven, yung ikalawang battle na dinala niya sa lupa, nagsimula sa Eden, nakita natin, he may be win the battle. Nagtagumpay siya doon sa kanyang ginawang pakikipaglaban, but
will never win the war. Bakit ho natin nasabi? Maaaring nanalo siya sa labanang yon, sa Eden, pero hindi siya magtatagumpay sa digmaan. Ang labanan, maliit na bahagi, ngunit ang digmaan, ang malaking bahagi. At nakita natin yung 5 elements ng Book of Revelation 12, 5 elements. Ano po yung ikalimang elemento doon sa Revelation 12? Naalala po ninyo? The winners. Yung mga mananagumpay. Sino po yung mga mananagumpay? Sino po yon? God's faithful people. Yung magtatagumpay sa digmaang ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang mga lingkod ng Diyos. Kaya lang depende kung paano natin tatanggapin yon. Nakadepende ho sa atin yon. Ang desisyon na gawa na sa langit, ang inihintay na lang ng Diyos na desisyon ay yung desisyon ng kanyang mga anak dito sa lupa. Okay? But will never win the war. Nakita din po natin kagabi sa ating tinalakay yung dalawang great revelations of the cross. God's love for sinners and God's hatred for sin. Mahal na mahal ng Diyos ang makasalanan, ngunit galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya kung tayo ay hindi bibitaw sa kasalanang kinagagalitan ng Diyos, kahit mahal tayo ng Diyos, tatanggapin natin yung consequence ng ating hindi pagbitaw sa ating mga kasalanan. Okay? Ito po yung goal ni Satan pagdating sa ecclesiastical matter. Since ang issue in this last day is about, naalala po ninyo, ano bang issue sa huling panahon? Worship. Kung iniisip natin ang magiging issue is about politics, about nations against nations, about kingdoms against kingdoms, hindi ho yan ang sinasabi ng Bible. The issue in this last day is about worship. That's why the goal of Satan is to obscure the mind of God's people. Jesus Christ, according sa Bible, siya yung ating prophet, siya yung ating priest, siya yung ating king. Tandaan po natin yung threefold office ng ating Panginoon. Threefold office. Ang ating Panginoong Jesucristo bilang propeta, bilang pari, at bilang hari. Huwag ho natin kakalimutan yan. Yang threefold office ang gustong saklawin ng diablong si Satanas. Ano po yung principle behind ng pagiging prophet? What is a prophet? What is the function of being a prophet? Ano po yung function ng prophet? Siya po ang tagapagsalita ng Diyos. A prophet speaks for God. Di po ba sa unang gabi nating pag-aaral, what is prophecy? Ano yung propeta na dati pala'y tinatawag na tagakita? Yung propeta ay tagapagsalita ng Diyos. Siya po ang medium na ginagamit ng Diyos upang yung salita ng Diyos iparating sa mga tao. Prophet speaks for God. Yun po ang isang office ng ating Panginoong Jesucristo. At bilang pari, ang function ng isang pari, the one who ministers for God. Ano po yung gampanin ng pari? Siya po yung nagmiministeryo sa Diyos. Yan po ay isa sa bahagi ng function ng ating Panginoon. And number 3, king. Bilang king, one who rules for God. One who rules for God. So yung threefold office na yan ng ating Panginoon bilang prophet, bilang priest, bilang king, yan po ay sasaklawin ng diablong si Satanas sa pamamagitan ng kanyang frontman. Ito pong tatlong office na ito ang kanyang gagamitin ng Antichrist. Antichrist power seeks to usurp various offices of Jesus. Yan yung kanyang sasaklawan. The Antichrist, the beast, the man of sin, son of perdition, the little horn, ito po yung 5 bahagi ng Antikristo na frontman ni Satan for worship. Balik tanawan natin yung unang gabi nating pag-aaral. From ancient Babylon on. Babylon ruled for about 605 and 539 BC. Lumalabas almost 66 years. Naghahari ang kingdom ng Babylon according sa Bible. Ang sabi ng Bible, hindi siya magpapatuloy. And then, tinalo siya ng Medo-Persia. From 539 BC, naghari ang Medo-Persia hanggang 331 BC. Lumalabas, halos 160 years na naghari ang Medo-Persia at tinalo sila sa gera ng Gresya noong 331 BC.
Naghari ang Gresya hanggang 168 BC. So, ang Gresya tinalo ng Roma noong 168 BC hanggang ang Roma ay na-divide noong 476. Kita natin ang Roma naghari ng 508 years. Since that time, 476 AD, hanggang sa panahon natin ngayon, the divided Rome, dito na po tayo bahagi sa paa, from 476 AD down to the present, kapag kinuwenta natin yan, lumalabas 1,500 ang 34 years na hinihintay natin yung bato na tatama dyan sa paa ng larawan. Tayo po ay nabubuhay sa bahagi ng paa. Ito pong magkahalong bakal at putik na luto. Ang batong hinihintay, according to the Bible, ang batong si Kristo. Yan po yung ika-6 na elemento na ating hinihintay, at bago mangyari yung pagdating ni Kristo, yung gampanin ni Satan na gagawa siya ng frontman para yung mga taong sasampalataya sa bato ay hindi na sumampalataya sa bato, kundi doon sa frontman ni Satan para mailigaw yung mga tao sa ating mundo at hindi madala ng batong si Kristo. Yan po ang sitwasyon na kinakaharap po natin ngayon. So para maiwasan ho natin yung pandaraya o deception na dala ni Satan sa Christian denomination or sa religion sa buong mundo, in general, pag-aralan po natin yung sinasabi ng Bible that the dream is certain. Ang panaginip ay tunay at ang pagpapaliwanag niyaon ay tapat. Dahil Diyos ho ang nagsasalita niyan. Bubuksan natin ngayon yung aklat ni Daniel sa Daniel chapter 7. Ito pong pinag-aralan natin ay sa Daniel chapter 2. Tayo po ngayon ay papasok sa Daniel chapter 7. Nakikita nyo rin po sa aking harapan yung mga symbolical beast na binabanggit ho dyan, at sisimulan natin yung pag-aaral patungkol sa Antichrist na dito siya magsisimula. May nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan, sabi ni Daniel. At narito ang 4 na hangin ng langit ay nagsisihip sa malaking dagat. At 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. Pansinin po natin, merong 4 na hangin na humihip sa malaking dagat. At nang humihip na siya, may 4 din na hayop na bumangon mula sa dagat. Sabi nga po natin, hindi tayo magbabase sa sariling kuro-kuro, sa sariling opinion, kundi kung ano yung sinabi ng Bible na definition sa kanyang mga ipinapahayag na propesiya. Sangayon kay Propeta Jeremias, sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Take note, this is a prophecy with regard to the nation Israel. Ang sabi ng Diyos kay Propeta Jeremias, magpapadala ko ng isang hangin na mainit, hindi upang mag-refresh o sumimoy man, hindi upang magpapresko sa aking bayan, kundi upang, hindi upang maglinis man, kundi sapagkat iyong narinig, o kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng, anong sabi dyan? Pakikipagdigma. It means a Bible prophecy, pag sinabing hangin, it symbolizes war, digmaan, labanan, kaguluhan. Kapag propesiya ang pinag-uusapan, ang simbolong ginagamit ng Bible sa hangin ay giyera, digmaan, o kaguluhan. Napakaliwanag ng definition ng Bible. At nung sinabi yung tubig na pinag-ahunan ng 4 na mababangis na hayop, according sa Revelation 17:15, the waters which you saw are peoples, multitudes, nations, and tongues. Very definite ang Bible. Napakasimple ng sinasabi ng Bible. Kung ano yung sinasabi niyang symbolical figure, siya rin ang magpapaliwanag ng symbolical figure. It is because Bible interprets itself. Sino po nag-interpret ng Bible? Siya mismo. Hindi pwede kung sino man. Nung sinabi yung tubig o dagat, ang simbolo niyan ay populated area. Sumisimbolo sa mga tao, karamihan, bansa at mga wika. So, andyan yung paliwanag ng Bible sa ating binasa sa Daniel chapter 7 verses 1 and 2. And, ito yung kanyang patuloy na pagpapaliwanag. And 4 great beasts came up from the sea, each different from the other. Take note. Ang sabi dyan, 4 na
malalaking hayop ang umahon sa dagat. Sila'y magkaiba. At those great beasts which are four kings which arise out of the earth. Nang Bible ang nagsasabi kung ano palang ibig sabihin ng apat na mabangis na hayop, yun pala ay apat na kaharian. Siya rin mismo ang nagpapaliwanag kung ano yung sinasabi patungkol sa mga hayop na yan. Apat na kaharian na babangon sa buong lupa. Ang unay gaya ng leon. May mga pakpak ng agila. Sinabi ng Bible mismo kung ano yung larawan ng hayop na ito. Gaya ng leon, may mga pakpak ng agila. At ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao. At puso ng tao ang nabigay sa kanya. Ito po ang sinisimbolohan ng binabanggit na kahariang itinulad sa leon na may dalawang pakpak. Siya po ay kahalintulad ng head of gold sa Daniel chapter 2. Sa madaling salita, ang leon na may dalawang pakpak sa Daniel chapter 7 ay parallel sa ulong ginto ng malaking larawan. Sumisimbolo ang leon sa kingdom ng Babylon na nag-ahari noong 605 BC at nagtapos noong 539 BC. So nakikita natin yung parallelism from Daniel chapter 2, iba yung simbolong ginamit, malaking larawan, at dito sa Daniel chapter 7, mga hayop na magkakaibang ipinakita, ngunit ang kanilang kahulugan magkapareho. Parallel kingdom. It represents kingdom of Babylon. At narito ang ibang hayop na ikalawa, na gaya ng isang oso at lumitaw sa isang tagiliran, tatlong tadyang. Meron po siyang tatlong kagat-kagat na tadyang na nasa kanyang bibig sa pamamagitan ng kanyang ngipin. Yan naman po ay kumakatawan sa chest of silver devouring bear. So meaning to say, ito pong bisig na pilak at itong dibdib ng malaking larawan, kumakatawan sa ikalawang hayop na bumangon sa dagat. Yan po ang bansang Medo-Persia na dumaig. Take note, dumaig sa Babylonia noong 539 BC at ito'y nagtapos hanggang 331 BC. Ito po yung sumisimbolo sa tatlong kagat-kagat na tadyang ng oso, which is the kingdom of Medo-Persia, na kumakatawan yung tadyang sa kanyang tatlong kahariang nasakop, which is Babylon, Lydia, and Egypt. Yan po yung mapa ng panahong iyon ng Medo-Persian Empire. And next, pagkatapos nito'y tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo. Mayroon sa likod niyaon 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. So, madali ho nating makita at mahagip dahil si Daniel chapter 2, Babylon, Medo-Persia, the third beast or the third kingdom, none other than the kingdom of Greece. Sapagat yan po mga kapatid, mga kaibigan, ay sinang-ayunan ng kasaysayan sa buong mundo. Bago pa makita ng history, bago maisulat ng history, sinabi na yan ng Diyos sa pasimula pa lang. Yan po yung essence ng prophecy. Kingdom of Greece. Ito pong 4 na pakpak ay kumakatawan sa bilis ng pananakop na ginawa ni Alexander the Great sa buong mundo. Wala pang isang dekada sa loob ng 8 taon, sa edad na 25 anyos, ganun kabata si Alexander the Great, nasakop na niya ang known world during that time. Ngunit ang kanyang kingdom merong 4 na ulo. According sa Bible, mga kapatid, mga kaibigan, ang 4 na ulo, 4 kingdoms shall stand up out of the nation. Ang Bible ang nagpapaliwanag ng kanyang sarili. Yung 4 na ulo kumakatawan din sa 4 na, anong sabi dyan? Kaharian within the kingdom of Greece. Meaning to say, ang kingdom ng Greece magkakahati-hati sa 4 na kingdom. Yan po ay nangyari sa naging takbo ng kasaysayan. Ang kingdom ni Alexander the Great, nung namatay si Alexander the Great sa edad na 33 years old, batang-bata din po siya namatay, ang kanyang kingdom pinagharian ng kanyang 4 na general, si Cassander, Lysimachus, Ptolemy, at Seleucus. Therefore, by principle, united we stand, divided we fall. At tinalo ang divided nation, divided kingdom ni Alexander the Great, none other than yung ika-4 na beast. So, madali nating masundan. Ano nga po yung ika-4 na uri ng metal dito? Kaninong
bansa tumutukoy? Kaninong kingdom? Rome. So therefore, itong ikaapat na kaharian, kakilakilabot, makapangyarihan, totoong malakas. Siya'y may 10 sungay. At ang ikaapat na hayop magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa. History of Rome. On June 22, 168 BC, at the Battle of Pydna, perished the empire of Alexander the Great 144 years after his death. Yan po isinulat ng kasaysayan sa nakita after na magkahati-hati ang kingdom ni Alexander nung siya'y mamatay, tinalo ang kanyang kaharian ng kingdom ng Rome noong panahong 168 BC. Therefore, the legs of iron and the ferocious nondescript beast is the kingdom of Rome. Kung makikita po natin, yung pagsasalarawan dito sa apat na itong hayop, yung mga unang hayop gaya ng leon, may description pa si Daniel. Yung ikalawang hayop gaya ng oso, may description si Daniel. Yung ikatlong hayop gaya ng leopardo, na-describe ni Daniel sa mga mababangis na hayop. Ngunit ang ikaapat, nondescript beast. Wala siyang maitumbas na uri ng mababangis na hayop sapagkat itong ikaapat, kakaiba, kakilakilabot at totoong malakas. Tungkol sa 10 sungay, eto na naman yung paliwanag ng Bible. The Bible interprets itself. Tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito. Mula sa kahariang ito. Meaning, if the fourth kingdom is the kingdom of Rome, ito pong 10 sungay, doon din po babangon sa kingdom of Rome. Sa kingdom of Rome, 10 hari ang babangon. Naalala po ninyo itong malaking larawan? Walang tumalo dito sa fourth kingdom which is Rome, the legs of iron. Anong nangyari sa Rome? Hiwa-hiwalay, nagkawatak-watak. Yan po ang tinatawag na divided Rome or Western Europe sa panahon natin ngayon. So, parallel yung sinasabi sa Daniel 7 and sa Daniel chapter 2 na ito pong fourth kingdom, meron ding 10 kaharian, 10 hari ang babangon. Ito pong paapo ito nagre-represent sa divided Rome or Western Europe noong 476 AD down to our time. Yan po yung Western Europe, yan po yung 10 horns na kanya pong sinisimbuluhan. The Bible is very plain and simple. God is a God of sense, not a God of nonsense. Hindi mo na kailangan yung mga code, anong gagamiting code para maintindihan ang Bible. The Bible interprets itself. Ito po yung mapa nung panahong na-divide ang Roma. Tingnan po natin yung mapa nung panahong ito sa Western Europe. Anglo-Saxons, Franks, Alamani, Lombards, Ostrogoths, Burgundis, Hirulay, Visigoths, Suebi, and Vandals. Ito po yung Roma sa kabuuan na pinaghati-hatian ng 10 barbaric tribes. Sa modern time natin ngayon, ito yung kanilang mga pangalan. Alamani, yan po yung Germany. Yung Burgundis, yan po yung Switzerland. Yung Franks, yan po yung France. Yung Lombards, yan po yung Italy. Yung Saxons, yan po yung England or Great Britain. Yang Suebi, yan po yung Portugal. Yang Visigoths, yan po yung Spain. Itong Heruli, Ostrogoths, Vandals, extinct. Itong tatlong ito, walang modern counterpart name. Bakit kaya? Mamaya-maya titingnan po natin sa Bible. Bakit walang modern counterpart name itong tatlo? Ngayon, ito po yung sinasabi ng kasaysayan naman outside from the Bible. Kaya nga ang kasaysayan, hindi niya pwedeng pasinungalingan yung sinasabi ng Bible. Ang kasaysayan sumusunod kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Diyos. From Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire. The images of gold, silver, brass might serve to represent the nations and their kings were successively broken by the iron monarchy of Rome. Kung makikita ninyo ngayon mga kapatid, kung halimbawang tayo'y makakapasyal sa Germany, in particular sa Nuremberg Courthouse, ito po'y courthouse sa Nuremberg, Germany. Ito po yung mga symbolical figures na ipinagawa mismo doon sa courthouse. Ano kaya ang ibig sabihin dito sang-ayon sa mga tao doon sa Germany? Tingnan po natin. Ito pala. Ito yung lion na mayroong 2 pakpak. Ito po yung figure na ito ay sumisimbolo kay Nebuchadnezzar.
Yan po ay sculpture na pinagawa mismo sa courthouse sa Germany bilang pagsang-ayon sa sinasabi ng Bible na totoo yung sinasabi ng Bible. Ito po yung first kingdom, Babylon. Ito po yung second kingdom, bear, yung oso. At ito pong mga kasuotang ito ay kumakatawan sa mga tao sa Persian Empire. Ganito po sila ang style ng kanilang pananamit. So the third kingdom, titingnan po natin, ito naman po yung 4 na ulo ng leopardo. At itong kasuotang ito ay kasuotan ng mga Greeks. Ito pa. Itong nondescript beast, which is Rome, the fourth kingdom, ito po yung kasuotan ng mga Roman soldiers. So ito pong binabanggit nating sound historical interpretation, umaayon ang mga historians na itong sinasabi ng Bible nangyari. Ito pong 4 kingdoms. Ngayon, balikan natin ang Daniel chapter 7 at titingnan natin nasaan dyan ang Antichrist. Nasaan dyan ang frontman ni Satan. Ito ngayon. Balikan natin sa verse 8. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti. Little horn. Saan sumibol? Sa gitna ng mga yaon. Sinong yaon? Sinong yaon? Sa gitna ng mga 10 sungay. Saan sumibol ang 10 sungay? Saang bansa? Sa Rome. Kaya ko inuulit-ulit itong mga tanong, mga kapatid, para huwag tayong maligaw. Maraming mga interpretation about the fourth kingdom, about the Antichrist na manggagaling sa Russia, na manggagaling sa Israel, na manggagaling sa China, na manggagaling doon sa Europa at iba't iba pang mga lugar na pinanggalingan like Palestine, Israel, Russia at kung saan-saan na binabanggit ng ilang mga interpretation ng ibang Christian denomination. Ngunit, lagi nating papansinin yung bawat salitang sinasabi ng Diyos. Aking pinagdilidili ang mga sungay, the 10 horns at sumibol sa gitna ng mga yaon. Sa wikang English, it came up from among them. Pag sinabing among them, kasamahan nila, hindi manggagaling ang little horn sa Russia, hindi manggagaling ang little horn sa Israel, hindi manggagaling ang little horn sa Amerika, kundi ang little horn manggagaling saan? Sa Roma. Diyan sumibol ang 10 sungay, at sa 10 sungay nandoon sumibol sa gitna nila ang maliit. Sumaliwanag mga kapatid na hindi manggagaling sa ibang lugar ang Antikristo. This little horn power, dyan mismo sa Roma, na sumisimbolo sa lugar ng Western Europe. Ngayon, isang munti. There came up among them. Dito sa lugar na ito, meron lang 2 elementong nandito. Ano yung 2 elemento dito sa lugar nating pinagpupulungan? Of course, listening audience, kayo po yon, at speaker. Yun po yung 2 elemento na nandito sa lugar. Ako'y wala sa gitna ninyo. Hindi nyo ako kasama sapagkat ako ay speaker. Kayo po ang listening audience. Tama po ba? Pero pag ako'y pumunta dyan at umupong kasama nyo, ako'y kasama na po ninyo. Di po ba? Among them. Kasamahan na ninyo. Kaya ko idinidiin at inuulit-ulit ang ganitong bagay para nga huwag tayong maligaw, huwag tayong mag-isip ng ibang lugar na panggagalingan ng little horn or Antichrist power. Sa Roma ho mismo yan, mga kapatid. There came up among them. At ang isa'y babangong kasunod nila. Itong tinutukoy na itong isa, the little horn. After them. Meaning to say, pag sinabing babangong kasunod nila, mai-establish muna ang 10 kingdom. Nabasa natin kanina kung ano-ano mga kingdom, Visigoths, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Vandals, so on and so forth. Meaning, may establish muna ang 10 kingdom sa Europe. Pag na-establish na yon, tsaka babangon ang little horn. After them, babangong kasunod nila. Isang munti, kaiba kaysa mga una. At, pansinin niyo ang sinabi ng Bible, kanyang ibabagsak ilan? 3. May nakita tayo kanina na 3 extinct, walang modern counterpart name. Ngunit, bago tayo lubusan dumako doon, ang sabi dyan, kaiba. Kaiba. Diverse.
Pag sinabing kaiba, balikan muli natin ang 10 kingdom. Anong meron sa kingdom na ito na 10? What is the nature of that 10 kingdoms? Of course, it is political in nature. Ano siya? Political in nature. Pure kingdom. Pero itong kingdom na little horn, kingdom din po ito sapagkat ang sabi ng Bible, the 10 horns is kingdom. Therefore, this little horn is kingdom also. But it is diverse. Kaiba ho siya. Kung yung 10, political in nature, ano kaya itong little horn? At siya'y magbabadya. Yung gagawin ng little horn, magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan. Itong mga pangungusap na ito, sinasabi sa translation sa English, he will speak great words against God. He will speak blasphemous things. He will speak pompous things against the Most High. Magsasalita siya ng kakaibang mga pananalita laban sa Diyos. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. He will persecute the saints of God, the saints of the Most High. At kanyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan ng Diyos. Meron siyang 3 bagay na gagawin. Ang Bible, uulit-ulitin natin, very plain and simple. Nagbibigay siya ng clue para hindi tayo maligaw na tukuyin kung sino ba yung little horn. Dapat merong kinaakmaang naging pangyayari. Dapat merong ano? Ano mga kapatid, mga kaibigan? Dapat merong ano? Kinaakmaan. Hindi mo pwedeng sabihin, ikaw yon, kung hindi naman umakma o umangkop sa kanya, yung sinasabi ng Bible, 3. Magbabadya ng salita, lilipulin ng banal ng kataas-taasan, babaguhin ang kautusan ng Diyos. At sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Bukod sa 3 bagay na kanyang gagawin, merong binanggit sa Bible na duration of His reign. Haba ng panahon na kanyang paghahari. Kaya hindi pwedeng maligaw tayo sa pag-interpret sa sinasabi ng Bible kung sino ang Antichrist na mauupo sa templo ng Diyos na nagtatanyag sa kanyang sariling gaya sa Diyos. He is the frontman of Satan, the little horn power. The Antichrist, who exactly is this little horn? Who exactly, eksakto, walang labis, walang kulang, tutukuyin ninyo kung sino itong little horn na ito. 10 identifying characteristics of the Antichrist. 10 pagkakilanlan. Una, little kingdom. Little horn siya, therefore little kingdom. Among them, nabanggit na ho natin, after them, plucks up 3, binunot yung 3, kaiba sa 10, merong namumunong tao sa kanyang likuran, speaks blasphemy, persecuting power, change times and laws, prophetic days, 1,260 years na kanyang paghahari. Ngayon, ito ang tanong. Ito ang tanong. Pagkatapos may establish yung 10 kingdoms, dahil sabi ng Bible, siya'y babangong kasunod nila. After the establishment of 10th kingdom noong 476 AD, what kingdom has risen among the 10 divisions of the Roman Empire which was diverse, kaiba, kaysa doon sa mga 10? Anong sabi diyan? The spiritual kingdom of the papacy. The spiritual kingdom of the papacy. Are you saying, Brother Melvin, that the Antichrist power is the papacy? Kayo ho ang magsasabi maya-maya kung silang aho talaga yan. Titingnan natin yung 10 identifying marks kung talagang umangkop sa sistema ng mga kapapahan ang pinag-uusapan about the Antichrist power. Kung umangkop nga ba talaga sa kanila. Ngunit sangayon sa history, after the establishment of 10th kingdom, ito ang kasunod na bumangon. Punta ho tayo sa history books. Okay? Ito po, nakikita po natin dito yung kabuuan ng mapa ng Roma. The 4th kingdom. Ito po yung binabanggit na Western Rome. Kanlurang Roma. Ito naman po yung sinasabing Eastern Rome, silangang Roma. Makikita po natin dito yung yellow arrow na may binabanggit itong Constantinople. Ito po yung panahong 330 AD
na si Emperor Constantino ay inilipat niya ang kanyang trono dito sa eastern part ng Rome. Sa panahon natin ngayon, yan yung tinatawag na Istanbul, dyan sa Turkey. Yan po yung pinaglipatan ni Emperor Constantino ng kanyang trono from West Rome down to East Rome. Ito ang sabi ng kasaysayan, LaBianca Professor of History, University of Rome. To the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. When Constantine left Rome, he gave his seat to what? Pontiff, the bishop, the papacy. Nung inilipat ni Emperor Constantino yung kanyang trono, iniwan niya yung pamamahala, yung kanyang luklukan sa kapapahan. Pansinin po natin ang sabi ng historical books. The Bishop of Rome, ayon kay Alexander Flick, The Rise of the Medieval Church, the Bishop of Rome in the seat of Caesar was now the greatest man in the West and was soon forced to become the political as well as the spiritual head. Bukod sa political na pamamahala, siya din ay spiritual head. And every social prejudice favored the evolution of the great city in the ecclesiastical capital. Civil or government as well as religious disputes were referred to the successor of Peter for settlement. Pag mayroong usapin about political in nature, kung mayroong usapin about religious in nature, isa lang ang kanilang tinutunguhan, isa lang ang kanilang pinagdadala ng disputes upang ma-resolve. Sino? The Bishop of Rome. Ngayon, nabanggit natin, spiritual kingdom of the papacy. Ang sabi sa Biblia, in verse 24, kanyang ibabagsak ay 3 hari. Paanong mangyayari na kayang pabagsakin ng spiritual kingdom ng kapapahan etong mga kingdoms na ito na 3 barbaric kingdoms in the Western Rome? Ito po ang nangyari. In AD 493, the Heruli, yung una doon sa 3, met their fate with the help of the Emperor Zeno. Ito po yung isa sa kumakalaban sa sistema ng kapapahan noong 493 AD, tinulungan ni Emperor Zeno doon sa west, sa east. After ng pangunguna ni Emperor Constantino, ang pumalit sa kanya ay si Zeno, tinulungan ni Emperor Zeno yung kapapahan dito sa west. Kasi itong kapapahan dito sa west, pinapersecute ng kingdom ng Heruli. At dahil sa pagtulong ni Emperor Zeno, naubos, dinaig ang kingdom ng Heruli dahil sa impluensya ng kapapahan. Pangalawa, another Emperor Justinian, after Zeno, si Justinian naman, exterminated the Vandals in 534 AD and then broke the power of the Ostrogoths in 538 AD. After Heruli, pinabagsak nila yung Vandals and then yung Ostrogoths. So nakita po natin mga kapatid, nung sinabi ng Bible, at kanyang ibabagsak ay 3 hari, nangyari sa naging takbo ng kasaysayan na hindi pwedeng pasubalian ng sinuman ng sistema ng kapapahan ang naging kadahilanan kung bakit yung 3 na kingdom na yan doon sa Western Europe ay nawalis. Pag hindi angkop, pag hindi akma, huwag nating sabihin sila yon. Isa unang clue, umangkop, umagpa, eksakto, walang labis, walang kulang. Amen? Ganyan kaliwanag ang salita ng Diyos. Kaya nung 538 AD, the Ostrogoths, the last of the 10 tribes to oppose the Roman Church, were overthrown in the year 538 AD. Alam niyo po ba mga kapatid na hindi lamang political ang naging issue kung bakit nagkaroon ng labanan between the Roman Church, between the papacy, and the 3 barbaric tribes? Yung issue sa kanila is about religious also. Dahil ang paniniwala ng 3 kingdoms na ito ay Arianism. Ano po yung Arianism? Ito po yung paniniwala na itinatag ni Bishop Arius Alexandria, Egypt. Ano po yung paniniwala ni Bishop Arius? Na si Jesus Christ ay tao lamang at hindi Diyos. Take note, huwag nating mali sa isipan natin yan. Noong unang panahon, ang 3 barbaric tribes na yan ay miyembro ng Arianism. Yan po ang paniniwala na si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Doon pang unang panahon yan. Okay? Kaya isa yan sa naging dahilan kung bakit pinabagsak through Bishop of Rome ang 3 barbaric tribes.
Kaya ito po ngayon, nakikita na lang natin yung 7. Germany, Switzerland, France, Italy, England, Portugal, Spain. Yung Heruli, Vandals, Ostrogoths, extinct. Wala na ho sa mapa yan. Yan po ay umangkop sa kapangyarihan ng sistema ng kapapahan kung bakit nawalis itong 3 ito sa mapa. So, ito po yun. He shall be diverse from the first. Bakit siya naging kaiba? Kung yung 10 kingdom ay political in nature, ito pong little horn is also a kingdom, it's also a political, but as well as ecclesiastical. Church and state. Hindi ho lamang siya state or political in nature, but it is also a church. Pinagsama yung church and state power. Kaya po siya ay kaiba sangayon sa binabanggit ng Biblia. And next, identification. Magsasalita siya ng great words or blasphemy. Sa wikang Pilipino, kapusungan laban sa kataas-taasan o laban sa Diyos. Isang identification muli ang ating titingnan kung talagang kapapahan nga ito. What is the Bible definition of the word? Blasphemy. Siyempre, ang magdi-define, ang magpapaliwanag ng salitang kapusungan or blasphemy, Bible mismo, dahil Bible is its own interpreter. The Bible defines blasphemy as assuming any rights or power that belong to God alone. Meaning to say, ang kahulugan ng salitang blasphemy, ito po'y pag-aangkin ng isang kapangyarihan na nauuko lamang sa Diyos. Inaangkin ng kapangyarihang ito, itong frontman ni Satanas, yung kapangyarihang dapat lamang sa Diyos. Take note, mga kapatid, usaping relihiyon ang ating pinag-uusapan. Ito po yung matagal na pagnanais ni Satan na gumawa ng isang frontman para pasambahin niya ang lahat ng tao sa frontman, and indirectly kapag sinamba ng tao yung kanyang frontman, the Antichrist, ang masasambay walang iba kundi si Satan mismo. Kaya ito pong ating pinag-uusapan na hindi usaping mababaw. Ito po'y usapin ng kaligtasan ng bawat kaluluwa ng sinuman. Okay? The Bible definition of the word blasphemy. John 10:33. The Jews answered him saying, sumagot ang mga Hudyo kay Jesus at sinabi, for a good work we do not stone you. Hindi sa mabubuting gawa kaya ka namin gustong batuhin at patayin, sabi ng mga Hudyo. But for blasphemy, dahil sa kapusungan. And because you being a man, sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay make yourself God. Nagpapakunwari kang Diyos. Meaning to say, sa biblical definition, ang word na blasphemy ay yung nagpapakunwari o nagpapanggap, nag-aangkin bilang Diyos. Bagamat alam naman natin, ang ating Panginoong Jesucristo talaga ay Diyos. Ngunit hindi maniwala yung mga political leaders ng kanyang karelihiyon na siya talaga ay Diyos. Pero sa Bible definition, the point is, the word blasphemy ay yung pagtatanyag, pag-aangkin ng iyong sarili na tulad sa Diyos. Another definition of the word blasphemy in Luke chapter 5 verse 21. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Ito po yung tagpo na pinagaling ng ating Panginoon yung isang taong may sakit at ang sabi ng Panginoon, pinatawad ng iyong mga kasalanan. Ego te absolvo, pinatawad na ng Diyos ang iyong kasalanan. Sa isipan ng mga Pariseo, anong klaseng tao to? Ang nagpapatawad lang ng kasalanan, Diyos, bakit siya nagpapatawad? Namumusong itong taong ito. Yan po ang naging takbo ng usapan dyan. Ang isang kahulugan ng pamumusong ay nagpapatawad ka ng kasalanan na wala namang kinalaman sa iyo. Okay. Ito pong Antichrist power na binanggit na natin nung mga nakaraang gabi in 2 Thessalonians 2:4, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Siya'y nagmamataas sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, itinatanyag niya ang kanyang sarili at nauupo siya sa templo ng Diyos, itinatanyag niya ang kanyang sariling tulad sa Diyos. Tingnan ngayon natin. Ito pong isa sa definition ng Bible sa salitang blasphemy. Ito bang sistema ng kapapahan nag-fit, umangkop, umakma ba sa kanila talaga yung pag-aangkin ng prerogatibong dapat sa Diyos lamang? Basahin po natin ang Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca. Isa po ito sa mga authority ng Roman Church. Pag sinabing isa sa mga authority, pinapaniwalaan nila yung encyclopedia, itong bibliotheca ni Lucius Ferraris. Ang sabi ho rito,
The Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man, but as it were, God and the Vicar of God. Naalala po ninyo yung salitang anti, instead, or substitution. Ang salitang vicar ay nangangahulugang substitution. Instead of the Son of God. Sinasabi nila sa kanilang paniniwala na hindi lamang siya ordinaryong tao, kundi katulad ng Diyos. Ito po yung sinasabi natin pag ang Biblia ang nag-interpret at umakma yung naging takbo ng kasaysayan, mayroong isang sistemang umangkin, sila nga yun. Ituloy pa ho natin yung mga evidences sa history. Ito po yun. God Himself, isa rin po sa kanilang paniniwala. God Himself is obliged to abide by the judgment of His priest. Ang Diyos ay susunod sa hatol ng mga pari. Ano daw? Ang Diyos susunod sa hatol ng mga pari, and either not to pardon or to pardon according as they refuse. Magpatawad man o hindi magpatawad, kapag ang pari hindi ka pinatawad, hindi ka patatawarin ng Diyos. Pag pinatawad ka ng pari, pinatawad ka na ng Diyos. Okay? Or give absolution, the sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Ano daw? Yung mga pari, mauna yung kanilang hatol at ang Diyos ay susunod lamang. Dapat ang Diyos sumunod sa kanila. Ano bang klaseng blasphemy ang ating hinihingi na definition ng Bible at inangkin ng sistema pong ito? Yan po ay dignities and duties of the priest. Yan po yung kanilang belief at yan po ang kanilang ipinapatupad. Sundan pa ho natin yung dignities and duties of the priest. Were the Redeemer to descend into the church. Sila daw ang alin? Tagapagtubos na bumaba sa iglesia. And sit in a confessional to administer the sacrament of penance. And the priest to sit in a confessional, Jesus would say over each penitent, ego te absolvo. The priest would likewise say over each of his penitents, ego te absolvo. And the penitents of each would be equally absolved. Kung si Jesucristo ay magsabi ng ego te absolvo, salitang Latin, ang ibig sabihin, pinatawad ng iyong kasalanan. Pag ang pari ang nagsalitang ego te absolvo, ganun din ang resulta nun, pareho lang. Pareho lang. Okay? So, according sa the great encyclical letters of Leo XIII, si Leo XIII noong 1894 ay nagsulat, in page 304, we hold upon this earth the place of God Almighty. Sa madaling salita, kami ang Diyos dito sa lupa. Anong klaseng blasphemy pa ang hinihintay nating katunayan, mga kapatid? Okay? Ito pa, La Civiltà Cattolica, March 18, 1871. Ito pong La Civiltà Cattolica is a Jesuit magazine. It is a Roman Catholic magazine. Ang sabi ho rito, the Pope is supreme judge of the law of the land. He is the vicegerent of Christ and is not only a priest forever but also King of kings and Lord of lords. Ano pang klaseng kapusungan ang hinihingi natin, mga kapatid? Ano pang kapusungan ang pwedeng mag-fit sa sistema pong ito? The Pope is the supreme judge. Pag sinabing supreme, kataas-taasang hukom. At hindi lamang siya pare magpakailanman, siya ay vicegerent, kahalili, substitution, another definition of the word Antichrist. Siya po yung kahalili ni Kristo, vicegerent, hindi lamang siya pare magpakailanman, kundi hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. According sa Revelation chapter 19, sino po yung hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon? Ang verbo ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Meaning to say, ang Antichrist binubuksan ng Diyos kung sino sa atin mismong paningin. Bago ko po lubusang idako ito, mga kapatid, at ituloy-tuloy ang paglalahad ng biblical definition ng word na Antichrist na sinasabi nating frontman ni Satan, na nangyari sa panahon natin ngayon na talagang pinapaniwalaan, hindi lamang ng ordinaryong tao, kundi lahat ng mga matataas na political leaders, mga world leaders sa buong mundo. Ito po ay isang babala sa bawat isa sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Hence, the Pope is crowned with a triple crown as King of Heaven, King of Earth, and of the lower regions. Once again, in Lucius Ferraris from the Bibliotheca, ang sabi dyan, dahil meron siyang tatlong korona bilang hari sa langit, hari sa lupa, at maging sa
lower regions. Where is the lower regions? Infernorum, sa salitang Latin, ang ibig sabihin, mga patay. Siya ang hari sa langit, hari sa lupa, at hari ng mga patay. Na walang iba, ang Diyos lamang ang may karapatang magsabi ng ganon. Dapat. The Archbishop of Venice, the Bishop of Rome, is not only the representative of Jesus Christ, hindi lamang siya alin, representative ni Jesus Christ, hindi lamang siya substitution, meron pa silang gustong sabihin. Ano yon? But, He is Jesus Christ Himself, hidden under the veil of the flesh. Does the Bishop of Rome speak? It is Jesus Christ who speaks. Hindi lamang siya alin, pare, ordinaryong pare, kundi siya mismo, si Hesus Kristo na sa kanyang loob, tinatakpan ng kanyang laman. Pag nagsalita ang Papa, si Hesus Kristo ang nagsasalita. Blasphemy. Identification, number 3. Lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Thus, the system of the papacy, umakma ba dito sa sinasabing lilipulin? Persecute, he will persecute the saints of the Most High. Tingnan uli natin sa history ni Leke. That the Roman Church state has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history. Ang Iglesia ng Roma ay nagbubo ng mga inosenteng dugo. Gaano karami yung mga inosenteng dugo? 900,000, 150,000 noong 16th century, 50,000 na mga tao binitay, pinugutan ng ulo, sinunog ng buhay, inilibing ng buhay sa krimeng heresy. Ilan lamang po yan sa aking mga keynotes sa historical books. Ano yung krimen na heresy? In their context, in the context of the Roman Church state, a word heresy means anyone who disagrees with the Pope is heretic. Sino mang kumakalaban sa Papa sa Roma, ikaw ay babansagang erehe at yan ay mabigat na krimeng iyong tinamo. Yan ay magiging kadahilanan ng iyong pagkamatay. Almost 70 million martyrs. Gaano kalami yung 70 million martyrs na mga taong gusto lamang maniwala sa Biblia ang nabuwis ang buhay. Kaya itong sinasabi natin, ang Biblia, mga kapatid, na kung minsan o kadalasan atin lamang binabaliwala, sinisiksik sa isang tabi, ito po Biblia na malaya pa nating ginagamit ay tubog sa dugo. 70 million martyrs ang pinatay dahil lamang tumututol sila sa patakaran ng Papa sa Roma during that time. During that time, nakakalungkot mga kapatid. Almost an infinite number, according sa History of Romanism of John Dowling, infinite number were either burned or otherwise put to death. Ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 16 verse 2, ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Isipin mo, mga kapatid, ito po'y babala ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang sino mang pumatay sa mga alagad ni Kristo, yung pumatay na ito ay nag-aakala pang naghahandog ng paglilingkod sa Diyos. Itong mga pumapatay na ito, yung mga relihiyosong tao din po ito. Itong mga pumapatay na ito, nag-iisip na naglilingkod sila sa Diyos at sila ang hari dito sa lupa at kailangan sumunod ang sino man sa kanilang patakaran, kung hindi, ganyan ang mangyayari sa iyo. Ito po yung sistema ng Antikristo. Next identification, babaguhin niya ang panahon at kautusan ng Diyos. Ito ngayon yung maraming katanungan. At ito yung katugunan, ito po yung isa sa mga identification ng sistema ng kapapahan o Antichrist. The Bishop of Rome is of great authority and power that he can modify, explain, or interpret even divine laws. Ang Bishop of Rome or kapapahan ay may kapangyarihang magbago, magpaliwanag ng batas ng Diyos. The Bishop of Rome can modify divine law since his power is not of man but of God, and he acts as vicegerent or representative of God upon earth. Kaya niya, may kapangyarihan siyang magbago ng batas ng Diyos sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hindi ordinaryong kapangyarihan ng tao, kundi katulad ng sa Diyos. Ito po yun. The Catholic Church, for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Ito po yung matagal na isipan at usapin. Paano nangyari na merong mga tinatawag na nagsisimba o nangingili ng araw ng Sabado? Di ba ang karamihan ginagawa ngayon, linggo na?
ito po ang kasaysayan. Ito po ang kasaysayan. The Roman Church, through their head, papacy, changed the day from Saturday to Sunday. Ito po yung araw na utos ng Diyos sa 10 utos. The fourth commandment. Pag-aaralan po natin yan sa mga susunod pang gabi kung ano yung kahulugan at kabanalan na pinakialaman ng tao, ito pong batas ng Diyos. Change the day from Saturday to Sunday. Converts Catechism, ito po yung aklat ng Roman Catholicism bilang sa pagpapatuloy ng ating pagpapakilala tungkol sa Sabat. Which is the Sabbath day? Tanong sa kanila, sagot sa librong yan, Saturday is the Sabbath day. Ang sumagot po nito ay walang iba kundi ang matalinong pari na si Peter German. Siya is the Sabbath day. Ang sagot ng matalinong pari, Saturday is the Sabbath day. Then next question, why do we observe Sunday instead of Sabbath? Bakit tayo nangingilin o nagsisimba ng linggo sa halip na Sabado? Ang sagot ng matalinong pare, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Direkta niyang sinabi, walang paligoy-ligoy dahil tila naman talaga ang nagbago. The Catholic Church transferred the solemnity, inilipat namin ang kabanalan mula sa Sabado ng Diyos patungo sa linggo ng tao. Direct to the point. At kanyang, balikan nga muli natin yung sinabi ng Bible, kanyang iisiping baguhin ang panahon at kautusan ng Diyos. Ang Sabat ay kumakatawan sa panahon, sapagkat yan po ay araw. Panahon na inutos ng Diyos na sa araw na yan, makipag-communion tayo sa Kanya. Pero pinalitan yan ng sistema ng kapapahan. More on that sa topic natin about that Sabbath day. Next, it was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. You may read, again, ang nagsasalita si Cardinal James Gibbons. Kung i-research ninyo, sino si Cardinal James Gibbons? Si Cardinal James Gibbons ang isa sa otoridad ng simbahang Katoliko at isa sa hinahangaan at nirerespeto sa buong mundo. Ganyan kabait ang taong yan. Kaya sa kanyang pahayag, ang sabi niya, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Basahin mo manika ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis or from cover to cover, wala kang mababasang talata dyan sa pagpapabanal patungkol sa araw ng linggo. Ganon ka straightforward itong mga tao pong itong tinatanong tungkol sa ganyang uri ng paniniwala. Genesis to Revelation, there is no such thing as Sunday keeping. Next, ito po yung duration ng paghahari ng Antichrist. Isang panahon, mga panahon, kalahati ng isang panahon, or suma total, 1,260 days. Ang susi ng hula. Para maintindihan natin yung haba ng panahon or duration sa Biblia, ang isang araw, sa hula or prophecy ay katumbas ng isang literal na taon. In Ezekiel chapter 4 verse 6, bawat araw ay pinaka-isang taon aking itinakda sa inyo. Ano daw? Sa Bible prophecy, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. So, ito bang paghahari ng sistema ng kapapahan umakma sa sinasabi na 1,260 days or years? Tingnan ho natin mga kapatid. Ito ang kasunod na pangyayari. From 538 AD, ito po yung panahon na naibagsak yung ikatlong kingdom na kumakalaban sa kanila. Mula rito, naghari ang sistema ng kapapahan hanggang 1798. Ang soma total niyan, 1,260 years. Bakit? Anong nangyari nung 1798? Anyway, this is the 10th identifying characteristics of the Antichrist. Ano bang nangyari noong 1798? Bakit ganito lamang katagal ang paghahari ng sistema ng kapapahan? Ganito ho yan. Noong 1798, Napoleon Bonaparte's general, Bercher, broke the Roman Church political power in the year 1798. Noong 1798 pala, inutusan ni Napoleon Bonaparte yung kanyang general na si Louis Alexander Berthier upang alisin sa trono ang papa ng panahong 1798. 1798, ito po si Louis Berthier, ito po yung pag-dispose ng Bishop of Rome, ang kasalukuyang papa ng panahong yan ay si Pope Pius VI. Si Pope Pius VI hinuli, ipinakulong at in-exile sa Valence, France, at sa susunod na taon, siya po ay namatay at inutusan ni Napoleon Bonaparte na wala ng kasunod na papa na magkakaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan muli. Wala na.
Pero marahil magkakaroon tayo ng isipan sa ating isipan ngayon, bakit may kasalukuyang papa pa? Pag-aaralan po natin yan sa huling ikalawang gabi, bakit meron? Bakit meron? Pag-aaralan po natin yan. Ngunit sa ngayon sa kasaysayan, noong 1798, tinanggal sa kanyang trono ang kasalukuyang papa at yan yung haba ng panahong sinasabi ng Bible, isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, hanggang dyan lang ang duration ng paghahari ng Antichrist nung panahong ito. So yung identifying characteristics, mga kapatid, natupad. Natupad, letra por letra, eksakto, walang labis, walang kulang. Marahil sa iba sa atin na ngayon lamang narinig ang ganitong bagay. Marahil, tinatawagan tayo ng Diyos na tingnan ng malinaw kung ano yung kanyang babala sa bawat isa sa atin. Ito po'y usaping pangrelihiyon. Ito po'y usaping may kinalaman sa atinong kaligtasan. Ito po yung usapin na sinasabi bago tumama ang bato, bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo, merong isang frontman na lilikahin si Satanas upang ang lahat ng tao ay pasambahin doon sa frontman. That's why no wonder in Revelation chapter 13 verse 4, all the earth worship the beast. Anong sabi ng Bible in these last days? Ang lahat ng tao ay sumamba sa hayop, hindi sa Diyos. Ito po yung nire-represent ng hayop sa Revelation prophecy. Ito po yung Antichrist na nire-represent. Siya po ay hindi makikitaan mong siya'y magsasalita ng hindi maganda sa Diyos. Yung salitang blasphemy pala yung pag-aangkin ng isang kapangyarihang nauuko lamang sa Diyos. Yan po yung sinasabi ni Pablo na siya'y nauupo sa templo ng Diyos at itatanyag niya ang kanyang sariling tulad sa Diyos. He is the frontman of Satan. Hindi po siya relihiyong galing sa Diyos sapagkat ang mga batas ng Diyos, ang salita ng Diyos, kanyang binabago. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan ng aking Ama. Ako'y naparito upang tuparin. At kung ako inyong iniibig, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, tutuparin ninyo ang aking mga utos. The issue in these last days is all about worship. Nothing more, nothing less. Mahal tayo ng Diyos. Alam niyo yung pagkakaiba ng surgeon at butcher? Di ba yung surgeon yung nag-o-opera sa taong may sakit na kailangang operahan? Ang butcher, siya po yung kumakatay. Butcher cuts to kill. Ang butcher ay kumakatay para pumatay. But the surgeon cuts to heal. Ang doktor na nag-oopera ay sinusugatan tayo para tayo'y gumaling. Yun ang pagkakaiba kung marahil medyo nasaktan, nakanti ang ating damdamin na ngayon lamang natin narinig ang ganitong katuruan, direkta mula sa Biblia, umakma sa naging takbo ng kasaysayan, fit, walang labis, walang kulang. Kung ngayon lang natin ito narinig at walang kaduda-duda sa ngayon sa kasaysayan at mula sa Biblia mismo, ibig lamang sabihin yan, gusto ng Diyos na tayo'y pagalingin. God is like a surgeon that cuts to heal. Maaaring nasusugatan ang ating damdamin, ngunit yun ay sugat upang tayo'y gumaling sa ating hindi tamang kalagayan pagdating sa uri ng relihiyon. Ito po'y sinasabi natin hindi upang manakit ng damdamin, kundi upang ipabatid sa atin yung deception na dala ni Satan. Ganito yung essence ng deception. Kung sinasabi ng tao, wow, relihiyoso din naman, wala namang pagkakaiba, pare-pareho tayong sumasamba sa Diyos. No! Karamihan ngayong paniniwala, para sa kanya, kung ang 2 plus 2 para sa kanya ay 6, ang 2 plus 2 para sa akin ay 5, walang pagkakaiba, pare-pareho lang naman yan eh. Pero pag sinabing 2 plus 2, mga kapatid, may eksaktong sagot. Equals 4. Hindi pwedeng, hindi, paniniwala ko to, wag mo akong pakialaman. Hindi, paniniwala ko to, wag mo akong pakialaman. Kung ang 1 plus 1 para sa akin ay 5, ang 1 plus 1 para sa kanya ay 6, wala mong pakialaman. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. Laging may tama sa lahat ng usapin, lalo na kung ang pinag-uusapan ay mga simpleng bagay.
Pag sinabing 1 plus 1, walang labis, walang kulang 2. Pag sinabing 2 plus 2, walang labis, walang kulang 4. Pag sinabi ng Bible, there is an Antichrist, ito yung kanyang pagkakilanlan para huwag kayong maligaw. Siya na nga yun! Siya na nga yun! Ang pagkakaiba ng butcher, the butcher cuts to kill, but the surgeon, like our God, cuts to heal. Nais ng Diyos na tayo'y gamutin, mga kapatid, mga kaibigan. Gusto ng Diyos makasama niya tayo sa kanyang kaharian. Sa malapit na pagtama ng bato, ang bato, walang iba kundi ang ating Panginoon. Pansinin po natin dito sa board, Rome versus Christ. Who will you choose? Sa Roma nagsimula ang Antichrist at ang Roma nahayag sa dalawang bagay, the pagan Rome and the papal Rome. Sa ating kapanahunan, yan ang sistemang umiiral. Sa ating kapanahunan, anong pipiliin natin? Rome or Christ? Hindi either, walang or, walang either, walang neutral. Merong choice na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Jesus Christ is our prophet, Jesus Christ is our priest, Jesus Christ is our king. This is His threefold office na gustong saklawan, gustong lituhin ni Satan ang isipan ng mga tao dahil sa pagnanais ni Satan na siya ang ating pagkukulan ng pagsamba. God is not against people. God loves people. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos galit sa sistema, hindi galit sa tao. Ang Diyos, tandaan natin, walang kinagagalitan tao. Mahal na mahal niya tayong lahat. God loves sinners, but God hates systems. God is against systems. God hates sins. Remember, Satan will use the Antichrist as a frontman in order to obtain worship for himself. Whose side are we on? Ito po yung bibitawan at iiwan kong tanong sa bawat isa sa atin. Hindi si Brother Melvin o sino pa mang miyembro ng iglesyang ito ang magbibigay ng impluensya sa sino man sa inyo. Ang aming gampanin dito ay ipahayag kung ano yung sinasabi ng Diyos direct from the Bible. Walang labis, walang kulang. Nasa inyo ang mga desisyon. 1,534 years na nating hinihintay ang ating Panginoon, huwag na nating pagtagalin anumang desisyon ang nasa ating isipan. Rome or Christ?